So naisipan kong mag-edit-edit ng aking mga videos sa aking pagbe-baking. So ito ay pandesal, simpleng pandesal lang. So ang ginagamit kong flour ngayon ay yung bread flour. Dalawa ang aking ginagamit dyan, yung all-purpose flour. Ang all-purpose flour, ito yung hard flour. Ang bread flour ay soft flour lang siya. So ayan, lagyan ko siya ng sugar, asin, at saka ito yung milk ng Korea, yung powder milk ng Korea. At yung ilalagay natin yan yung pinabubble test ko na instant dry yeast na binabble ko sa warm water. At saka lagyan natin ng egg, isang egg kasi 5 cups ng flour itong aking ginawa. So ang sukat niyan ay ilalagay ko sa aking comment section. So ayan, ilamas-lamas ko muna siya bago ko siya ilagay sa aking stand mixer para hindi nahirapan yung ating mixer. So slow motion muna sa una at nilagay ko na ang aking pinaka-secret ingredients para sa ating bread, ang bread improver. So pwede kayo maglagay ng butter, margarine or mantika. So, i-form nyo lang siya ulit ng bilog. Ibilugin nyo lang siya. Ilagay niyo sa inyong mga bowl. At i-rest nyo siya ng at least 40 minutes or kung lumubo na siya or umalsa na siya. So, after 40 minutes, ito na nga yung ating dough. So, ipa-punch nyo siya para ma-release yung hangin. Sa mga mahilig pala dyan mag-baking or gumawa ng matinapay, ito yung pinakasimple na paraan. Una ninyong first step ninyo ay ang paggawa ng pandesal kasi simple lang talaga ang paggawa ng pandesal. Wala masyadong ka-itchus-itchus. So ayan, na-perform natin siya ng pandesal dyan. Ang mga ingredients ko pala dyan ay makikita or mabibili ninyo lahat yan sa Coupang. Instant dry yeast at saka yung instant yeast ang aking ginagamit at product ng SAF. At ang aking flour na ginagamit naman ay all-purpose flour or kangrok at saka chongryok at saka bread flour. So, isearch nyo lang yan sa Coupang at ayan, makikita ninyo siya. At yung SAF na yes naman ay madali siyang umalsa. Iyon ang aking natutunan doon sa dating pinagtrabuhoan ko sa pizza dough, ang SAF na yes. So, sa mga gustong mag-baking dyan, ilalagay ko sa comment section ang mga ingredients. Itong ginawa ko ay pandesal. So, sinukat natin siya ng 55 grams. At after na nating ma-form ng tinapay, ay i-rest na naman siya for another 1 hour. Or depende sa inyo kung gaano ka laki ang gusto ninyo. Pero wag ninyo masyadong paalsahin guys kasi hindi na siya masarap. Mawawala ang lasa ng tinapay. Dapat katamtaman lang ang laki ng inyong mga dough. So, binilog-bilog ko na siya at i-roll natin siya sa breadcrumbs. So, ang breadcrumbs pala ay nabili ko rin yan sa Coupang. Lahat ng mga ingredients ay makikita ninyo sa Coupang. So, ayan. Pagkatapos nating ibilog, ay i-rest na naman for another 1 hour or mahigit. So, depende yan sa inyong lugar. So, dito ko lang siya pinapaalsa sa aking oven kasi mainit-init na dyan. At ang iba, nilagyan ko siya ng plastic para mabilis siyang umalsa. So, ayan, medyo mataba na nga siya. Pwede na yan, ganyan ang size lang na gusto ko. Kasi aalsa pa rin yan pag na-bake na siya. Ito pala yung aking instant yeast. SAF instant yeast. Ito yung pwede mo na lang siyang ihalo sa flour na hindi na kailangan i-bubble test. Yung instant dry yeast, kailangan mo siyang i-bubble test kasi pag hindi siya hindi aalsa ang inyong bread. So, ito ang ginawa ko dito naman ay yung pandesal. Malunggay pandesal. So, pinakita ko lang dito ang itsura ng aking ginamit na instant yeast. So, ayan na. Ito yung aking pangalawang gawa ng pandesal na hinaluan ko siya ng malunggay flakes.
At makikita nyo din yan sa kupang guys, ang malunggay flakes. Hanapin nyo lang, type nyo lang kahit English, lalabas na siya, yung dried leaves ng malunggay. Yung mga friend ko pala guys, nakapagpatunay na masarap at tumatagal ng mga ilang araw yung ating tinapay. Kahit nilagay daw nila sa ref ay malambot pa rin. So, totoo po yan. Kasi may bread improver ang ating tinapay. So, iyon ang aking isa sa mga natutunan doon sa pag-work ko sa isang pizza dough. Ang mga ingredients ay sinaulo ko. Yung kagaya ng mga bread flour kung ano yon at anong klaseng mga pampaalsa para mabilis or maganda ang pag-alsa ng tinapay. So, ito yung tinapay na 5 days na. Hindi pa rin. Hindi ko kasi alam kung kailan ang expiration. Kaya, dapat may bread improver. Ang bread improver ay tumatagal ang bread ng 5 days. Malambot pa rin. Kahit ilagay nyo siya sa ref. So, nilagyan ko siya ng ice cream. Ang aking pang merienda. So, yun lang. Sana makatulong itong home baking videos. Charot. So, sa gusto ng mga ingredients ay ilalagay ko sa comment section pag may time. So, thanks for watching.